Makakauwi ka na, Rika. Utos ni Conrad sa sekretarya niya matapos nitong iabot ang files na kinakailangan niya, pati flash drive at password nito sa computer ay ibinigay sakaling may kakalanganin siya na nasa laptop nito. Sigurado ka ba, sir? Na okay ka lang na iwanan kita dito? Tiningnan naman niya ang kanyang sekretarya at tumango rito. Kalabisan na kung pati buong Sabado ay ibuburo niya ito sa opisina. May buhay ito at may pamilya. Yes, I'll be fine. Okay, sir. Nag-aatubili pa rin si Rika ngunit wala ring nagawa ito. Alam niyang kailangan ito ng anak nito. Dapat nasa tabi ito ng anak nito, lalo na ngayong weekend. Hindi niya ito maaring idamay sa pagiging workaholic niya. Wala naman siyang magagawa kapag nasa bahay lang. Kailangan niyang i-review ang ilang mga dokumento. Ayaw niya ng butas sa lahat ng transaksyon na pinapasok at papasukin. Kaya doble naman ang pag-iingat niya palagi. Nagsimulang gumiling ang oras sa kanya. Ang balaksadang pagsilip ay nauwi sa ilang oras na pakikipagbuno sa kung anuman ang maaari niyang matapos. Eksaktong 12:00 nang magreklamo ang sikmura niya. Ilang beses siyang nag-unat at hinilot-hilot ang batok bago tumayo at lumabas ng opisina. May ilan-ilan ding mga empleyado ang nag-o-overtime, lalo at kasagsagan ng paggawa ng mga quarterly reports. Good morning, sir. Magalang na bati ng mga empleyado na nagtaka nang sumabay siya sa paglulan sa service elevator. Occasionally, gumagamit siya ng elevator para sa mga empleyado, lalo na kapag nababagot siyang mag-isa lang na nakaahon sa loob ng pribadong compartment. Ang kanina lang ay maingay na kwentuhan ng mga ito ay nauwi sa mahinang bulungan. Over the course of the elevator ride, hinayaan niya lang ang mga tauhan na tapunan siya ng mga namamanghang tingin. Di ba ang CEO yan? Mahina ngunit umabot sa tainga niya ang pabulong na tanong ng kung sino mang kasabayan niya. Hindi niya masisisi ang mga taong ito. Sa matagal na panahon, hinayaan niyang isarado ang mundo niya. Ginawa niyang malayo ang sarili sa mga tao. Ang buhay niya noon ay halos kinupkop niya ngayon. Nakalimutan niya na mas may mahalagang mga bagay pa pala. Mas lalong nagulat ang mga ito nang hawakan niya ang pintuan para sa paglabas ng mga ito. Thank you, sir. It was nothing. It just made him feel more human. Hinintay niya munang lumabas ang lahat bago niya binagtas ang labi patungo sa entrance kung saan naghihintay na ang kotse niya. Thank you, Ed. Napangiti naman ang gwardya. Walang anuman, boss. Habang nagmamaneho siya, ay nakikinig naman siya ng music. Ngunit, hindi niya maunawa ng kanyang sarili. Nalulungkot siya. Sa dinami-rami ng fine dining restaurant na makakainan, sa maingay at mataong fast food chain siya sa isang mall, niya naisip naman ang halian. Parte ng walang palya niyang routine ang laging pagpunta sa mall kapag may oras pa. Nagbabaka sakali siya na may makikita isang araw. Naghihintay siya sa isang pamilyar na figura na biglang bubulaga sa kanyang harapan. Sana, kung ganoon lang sana kadali iyon. Ang pogi, no? Umagaw sa kanyang diwa ang naririnig na komento mula sa kablang mesa. Iilang kulihiyala ang kumakain at sumusulyap sa kanya. Tumayo siya at iniwanan ang mesa kasama ang tip para sa crew na nag-asikaso sa kanya. Nahuli pa niya ang nakakasunod na tingin ng mga titig ng mga ito sa kanya. Kung katulad lang sana siya ng dati, malamang na pinatos na niya ang alinman sa mga iyon. 5 years ago, nangako siya na walang kahit na sinong babae ang gagalawin niya
He remained a calibrate. Madalas nga siyang pagtawanan ni Jason. Humihina na raw ang apil niya. Isang araw, darating din ang babaeng makakatapat ng kaibigan niya. "Oh no!" Laging sagot naman sa kanya ni Jason. He could only guarantee, no one else, not even the mightiest man, on evade the test of fate. Love can make any man vulnerable, and the right woman can shatter any man's defense. Subok na niya iyon. Sa minsang paghinto niya sa isa sa mga intersection, aksidenteng lumipad sa hangin at dinala sa kanya ang isang tingin niya ay pamphlet. Bukas ang bintana kaya madali iyong nakapasok sa binasa niyang iyon. It was an ad for an art exhibit. Art exhibit. It hits his heart. Binasa niya ang nakasulat na address. SMX Convention. Just a few minutes drive. Hindi niya maunawaan kung bakit parang may humihila sa mga paa niya na tunguhin iyon. The moment he set foot in the exhibit, nagsimula namang maglipan ang kakaibang mga emosyon sa kanyang dibdib. Kapag nakakakita siya ng mga gagandang artworks, pakiramdam niya ay nagiging malapit na siya kay Miraya. Ngunit mas nagagatungan din ang pangungulila niya rito. You will have your own exhibit someday. Naalala niya ang gabing iyon at ang pangakong hindi niya natupad. Sana nagagawa nitong magtanghal ngayon. Napatingin siya sa paligid. Artworks at its finest. May painting ng mga sculpture arts ng mga veterano at baguhang mga artist. Humakbang siya at tiningnan ang mga nakasabit na paintings ng isang amateur painter. Alam mo ba? Napaka-interesting nito. Gawa daw ito ng isang bulag. Ayaw man niyang pakinggan pero narinig niyang paliwanag ng isang babaeng nakatalikod sa kanya. Sa kasama nitong lalaki. Isang artwork marahil ang tinutukoy nito. The artist, Edita, must have loved this man so much. Dagdag pa ng babae. This woman must possess a deeper understanding of art. Pati siya ay naingganyong makinig sa kabila ng ingay na naririnig sa paligid. Don't you think we can love and hate a person at the same time? May tama sa puso ang tanong nito sa kasama na nanatili ring tahimik. Love and hate. Kagaya niya. Pinilit na kalabanin ang mga nararamdaman noon para kay Miraya. Ngunit hindi niya akalain na nagsisimula na para siyang mahalin ito. Sa panahon na galit rin siya rito. May mga idinugtong pang paliwanag ang babae hanggang sa bigla na lang naghalikan ang dalawa. Mariin naman siyang napamura. Hindi man niya nakikita ng maayos ang mga mukha pero naaaninag niya ang paglapat ng mga mukha nito. Sa lahat ba naman ng lugar? Sa publiko pa talaga. Pero mas malala pa ang mga ginagawa niya noon. Mabilis niyang pumihit papalayo. Sa nagmamadaling aksidente niyang nasagi ang kung anong bagay. Ouch! Isang malit na boses lalaki ang narinig niya mula sa kung saan. Mariin naman siyang napamura sa kanyang isipan nang makita niya ang isang batang lalaki. Nakahandusay sa sahig, ang tingin niya ay 4 o 5 taong gulang na batang lalaki. Hindi niya mapansin ang mukha nito. Halatang nasaktan kaya naman kabado siyang dinaluhan ito. Are you okay? Pumantay siya sa bata na kaagad na napatitig sa kanya. Mariin din itong nakatitig sa kanya. Ang batang ito ay nakikipag eye-to-eye contact sa kanya. Gumagalaw ang eyeballs nito, kalauna na parang sinusuri ang mukha niya. Halika, tutulungan kita. Ilang sandaling tinitigan muna nito ang nakalahad niyang palad bago iyon iniabot. Napapitlag siyang bigla sa sandaling naglapat ang mga palad nila. There was something in this little boy na hindi niya akalain sa unang dapon ng mga palad nila. Hindi niya maipaliwanag, pero parang kusang sumikdo ang puso niya. Kung siguro nakabuo sila ni Miraya, mga ganito na siguro ang edad nito.
Kung sakasakali, to his surprise, biglang hinawakan ng bata ang magkabila niyang pisngi at tumitig ng tuwid sa mga mata niya. Naroroon na naman ang kislot sa dibdib niya. "We have the same eye color po." Napansin niyang matatas ito magsalita, hindi marahil na sanay sa baby talk. "Really? The same?" Hindi niya maipaliwanag pero tila may hinahalukay sa kaibuturan niya ang simpleng hawak nito sa kanyang balat. Tila may nabubuhay na pangungulila at tuwa. Pakiramdam niya rin ay nabawasan ang bigat sa kalooban niya. Nababaliw na nga yata siya, lalo na nang hinawakan ng maliit nitong kamay ang tungki ng kanyang ilong. May isang tao na gustong-gusto ang kanyang ilong, at si Miraya iyon. Magkapareho din pong pointed ang nose natin. Tila nakalimutan na nito ang iniindang kirot kanina. Malawak na ang ngiti ng mga bata sa kanya. Tuwang-tuwa na nakatagpo ng taong kapareho ng kulay ng mga mata nito. This child is just lovable. Ang sarap siguro nitong kargahin at pupugin ng halik. Kung sana lang, sa kanya ito. "Jacob, oh my God! Kung saan-saan ka ba naman nagsusuot na bata ka ha?" Isang maputi at magandang babae ang nagmamadaling lumapit sa kanila. There was a worried expression on her face. Hinila nito kaagad ang bata sa kamay at inilapit sa katawan nito. Nakatitig pa rin ang bata sa kanya na parabang isa siyang nakakamanhang nilalang. "Oh, I'm so sorry. Naistorbo ka ba niya?" Paghingi nito ng paumanhin sa kanya. "No, not at all." Tumayo na rin siya at kasamang pinulot ang nalaglag na robot sa sahig at iniabot iyon sa bata. Sigurado siyang ito ang may-ari ng laruan. "Naku, pasensya na talaga sir. Bigla na lang kasing bumitaw ang batang to sa kamay ko kanina. Pina-announce ko na nga ito sa organizer." Saka pa lang niya na malayang may ina-announce yung nawawalang batang lalaki na tumutugma sa description ng bata. Blue shirts, maong pants, white rubber shoes, and a nightcap. "Mommy, I'm sorry. Please, don't get mad at me." "No, I am not mad." Ang sarap pakinggan ng pag-uusap na mag-ina. Ang lambing ng bata sa ina. Sigurado siya, mabait ang batang ito. Ang swerte ng babaeng ito na may anak na katulad ni Jacob. Nakiki-Jacob na rin siya na para bang matagal na niyang kilala ang batang ito. Nakakatawa, pero may pakiwaras siyang ganoon nga. "Alam mo bang pinag-alala mo kami? Sobrang nag-aalala. Ang nanay, Raya mo sa'yo." Baka lola ng bata ang tinutukoy nito. Hinalikan ng babae ang bumbunan ng anak na kaagad na lumiwanag ang mukhang pagkarinig sa binanggit na pangalan. "Let's go na, Mami." Nilingon naman siya ng babae. Nakangiti ito sa kanya ngayon. "We have to go. Thank you nga pala ha, sa pagtingin mo sa kanya. Kung alam mo lang kung paano kami nag-alala sa kanya." Habang lumalayo ang mag-ina, panay naman ang lingon ni Jacob sa kanya. Kumaway at matamis itong ngumiti sa kanya. Sa hindi niya maipaliwanag na rason, nanatili siyang nakatitig rito. Humahalo na at lahat sa ibang tao ang mag-ina, pero ang mga mata niya ay nakasunod pa rin sa mga ito, habang ang dibdib ay hindi pinaghaharian ng hindi mapangalanang emosyon. Hanggang sa binabaybay ng daan ay hindi mawala sa utak niya ang bata. Napatingin siya sa kamay at napahawak sa pisnging na hawakan nito. Hanggang ngayon, tila ramdam niya pa rin ang maliit na kamay nitong humahaplos nang marahan sa pisngi niya. Baka nagka-rashes ang bata sa balbas niya. He had encountered other kids before, but Jacob had a different effect on him. Malalim, parang pinipiga ang puso niya. Tila ba isa siyang ama na nangungulila sa kanyang anak. Binayo niya ang dibdib dahil mas lalong tila nanikip iyon.
Bago pa man salakayin ng mas malalim na lungkot, ay minabuti niyang ituon muli sa kalsada ang pansin. Pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang nararamdaman. Kaya mariin siyang napamura. Ibinaba niya ang bintana at hinayaang makapasok ang hangin. At pinatay ang aircon. Baka sakaling makatulong. Nagpatuloy siya sa kanyang pagmamaneho. Namalayan na lang niyang nasa kahabaan na siya ng Makapagal Bridge. Binagala niya ang takbo at lumingalinga sa paligid. Mahaba pa ang tulay at hindi siya maaring bumalik sa pinanggalingan. Pagtitiyagaan na lang niya ang ilang minutong lalakbayin ang kahabaan ng daan. Hindi naman niya kailangang magmadali. Wala naman siyang pupuntahan. Sa kabagalan ng biyahe ay may ilang sasakyan na rin ang nag-overtake sa kanya. Isa sa mga iyon ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Isang pulang SUV na may nakabukas na bintana. Parang may magnet na humihila sa kanya na sundan iyon ng titig. Partikular na sa nakikitang nakalabas na kamay mula sa bintanang iyon. It was a delicate hand of a woman. Sigurado siya. Delicate and familiar. Sa naisip ay kaagad na namang nagwala ang puso niya. Mabilis na tumibok ang puso niya. May ipinantang imahe ang utak. Hindi niya habang tinititigan ang unti-unti nang lumalayon sa sasakyan. Pwede mo bang buksan ang bintana? Naalala niya ang nakagawing habit naman ni Miraya. Kung paano nito kontentong dinadama ang dampi ng hangin sa balat. Kung paano hinahayaang isayaw niyon ang mahaba nitong buhok. Napakaganda nitong titigan. Para iyong sumasayaw at nakikipagbatian sa hangin. Miraya. Pinaharurot niya ang sasakyan. Mas dumoble ang bilis ng kanya kaysa kanina. Binalak niyang habulin ang sasakyan at tingnan kung sino ang nakaupo doon. Pero sadyang pinaglalaruan siya ng pagkakataon. Dalawang sasakyan ang nagkat sa kanya. Na-corner siya sa pagitan ng railings ng kalsada at sa sasakyan na nasa kaliwa niya. Walang pag-asang mahahabol niya kaagad ang SUV. Shit! Para siyang batang natatakot na mawala ng mahalagang laruan. Ang mga mata niya ay hindi iniiwan ang sasakyan kahit pa nahaharangan na ang paningin niya. Tumabi ka! Parang baliw na mariing sambit niya sa malakas na boses. Patungkol sa mga kakumpetensya mga sasakyan sa daan. Sunod-sunod ang pagbayo niya sa manibela. Kasabay na walang tigil na pagmumura. Ang frustration ay nagsisimula na namang bumayo sa dibdib niya. Miraya, no! Gaano man niya kagustong habulin ang sasakyan, ay hindi na niya iyon naabutan pa. Nang bigla na lang siya nakarinig ng malakas na tunog ng tila putok. Napagtanto na lang niyang gumigiwang na siya sa kalsada. He was quick to fall over. Nawala na sa utak niya kung nasaan siya ng mga oras na iyon. Kaagad niyang iniwan ang nasirang sasakyan. Bahala na kung matow iyon ng otoridad. Ang mahalaga ay ang masundan ang kotseng iyon. Parang nawawala sa sariling naglakatakbo siya sa gilid ng daan. Ang mga mata niya ay hindi nawawala sa galanggam na SUV. Ang pintig ng puso niya ay mas nagkanda buhol-buhol. Habang papalayo ng papalayo ang sasakyan, ay tila ramdam niya na namanan ng pagwawala ang puso niya. Tila ba natatakot siya? Tila ba naninikip ang kanyang dibdib? Tila ba natatakot siya na may maaring mawala? Na tila ba may isang tao na mawawala na naman? Hoy! Magpapakamatay ka ba? Muntikan na siya mahagip ng isang sasakyan. Kita niya ang galit sa mukha ng nakadungaw na motorista. Mariin naman siyang napamura. May kainitan ng hapon at namalayan na lang niyang dumadaos-dos na ang pawis sa kanyang noo. Napalinga siya sa paligid. Hindi niya maunawaan kung ano ang tingin sa kanya ng mga tao. Matagal na rin naman siyang baliw. Mula noong pakawalan niya ang babaeng mahal niya. Miraya, it was you. Alam na alam ng puso ko.